Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong si Barsaga, matapos mabigo yung kanyang, ano ba yun? Mindanao, yung kanyang Forbes Park. Yung kanyang pasukin ang Forbes Park, People Power 3. O yun, may ganun si Barsaga dati. Matapos mabigo yun, ngayon iba na naman ang kanyang kinahuhumalingan. Sa Mindanao naman ngayon, Mindanao naman, ang panawagan naman ni Barsaga, ano naman ni Barsaga ngayon, Mindanao, ano daw, dapat daw ang Mindanao, maghiwalay na. Paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ano ka? Congressman ka. Nanumpa kang itataguyod ang konstitusyon ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Bakit parang ikaw pa yung nagpo-promote? Hindi pala parang. Bakit ikaw pang nagpo-promote ng paghihiwalay ng Luzon, Visayas, Mindanao? Ihihiwalay mo ang Mindanao sa Pilipinas, sa Luzon at Visayas, sa Republika ng Pilipinas. Anong klaseng congressman ka? Kaya Pero may palusot siya. Ayan tingnan nyo ang caption niya. Meeting with Muslim Mindanao leaders regarding Mindanao secession. Tapos naka-enclose in parentheses, under a peaceful framework. May mga, alam niya kasi na pwede siyang makasuhan dyan sa mga Mindanao secession niya na yan. Ngayon, linalagyan niya ng mga under a peaceful framework. Kahit pag-aanong sabi mo dyan na under a peaceful framework, yung pananawagan ng paghihiwalay ng Mindanao ay hindi tama yan sa isang congressman. Dati nga si Pantaleon Alvarez nananawagan ng ganyan, binawi na yung kanyang panawagan. Bakit? Kasi alam niyang kinasuhan na siya sa Ethics Committee. Nag-file na ng sampa sa kanya sa Ethics Committee. Unethical yun. Congressman ka, mananawagan ka ng ganun. Yan. Kaya ito, kakaharapin na naman niya ni Barsaga. Parang ang gusto kasi nila, gatungan yung sentimento ng Mindanao. Palabasin na ang Mindanao ay inaapi, na ang Mindanao ay inaapi ng totoo naman. Grabe ang kahirapan sa Mindanao, grabe ang kahapihan ng Mindanao. Pero mali na sabihin, inaapi ng Luzon at ng Visayas. Na parang kailangan niyang humiwalay. Ang mga nanggagatong ng ganyan, ito, panawagan ngayon yan ng mga DDS Kasi gusto nilang palakasin yung sentimento ng Mindanao laban sa gobyerno. Yung siyempre, malakas ang Duterte dyan sa Mindanao. Gusto nilang gatungan yan na inaapi ang mga Duterte. At ito na ngayon, ang nagpo-promote na naman yan, itong si Barsaga. Dahil wala na, hindi na pinag-uusapan yung kanyang mga people power sa Luzon. Wala namang nakuhang support. Ilan lang bang sumama sa kanya dun sa rally niya sa Forbes Park? 100 lang yata yun, 150. Sabi nga ng media, 50 lang natira nung nung mga alauna media. Ang sinasabi nila hanggang umaga, magdamagan, pero wala, natira 50. Ngayon dahil bigo 'yon, iba na naman ngayon ang kanyang narrative. Ang pinagkakapukusan naman ngayon ni Barsaga, Mindanao secession daw. Pero diyan na siya diyan. Mananagot siya niyan. Yan, hindi yan tama sa isang congressman na ikaw pa ang nananawagan ng ganyan. Ang dapat mong gawin ay i-preserve ang unity ng mamamayang ng buong sambayan ng Pilipino sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka dapat nagpo-promote o nananawagan ng paghihiwa-hiwalay. Anyway, sa tingin naman natin ang mamamayan ng Mindanao, naman yan mulat naman ang mamayan ng Mindanao na hindi naman sila dapat umabot sa ganun. Kaya lang ginagatungan ng mga ito lalo na itong mga DDS dahil lang hindi nila nakukuha ang simpatya ng malawak na mamamayan, napakarami na silang panawagan ng mga people power, pag-withdraw ng support sa gobyerno, wala wala silang namomobilize na tao Kahit ilang beses na silang panawagan yan, wala namang nangyayari.
O, ngayon, ginagatungan nila, ginagalit nila ang sentimento ng mamamayan ng Mindanao. Pero hindi naman madadala ang Mindanao sa ganyan. Hindi nila madadala yan. Pero dapat mapanagot na ito dapat isulong na yung sa ethics complaint at idagdag itong pinagagawa niyang ito tungkol sa Mindanao secession. Mas madagdag pa ito doon sa mga dati niya nang ginawa nito ni Kiko Barsaga. Pero na rin, kahit mga DDS, hindi na rin sinusuportahan itong si Barsaga. In fact, may napapanood tayo. Si Banat Bay nga, napikon sa kanya eh. Kasi parang sa una lumalabas matapang. Matapang. Ikaw ba naman, manawagan ka ng people power, papasukin daw ang Forbes Park? Believe yung mga DDS. Ayan, mayroon na tayong matapang na leader. Nagpakita lang sandali doon sa rally. Pagkatapos, umalis ka agad. Naglaro pala ng computer games. Kaya sabi ng mga DDS, ikaw pa naman yung tinuring naming leader, tapos akala namin magdamagan. Hindi tumagal, umalis ka. Yung pala dahil maglalaro ka lang ng computer games. Kaya medyo pikon din kahit yung mga kasamahan niya, yung mga kasamahan niya sa mga DDS, nawala rin ang tiwala dito kay Kiko Barsaga. Naniniwala kasi sila diyan kay kung Congressman Miao ay weirdo eh. Irresponsible sa pagiging congressman. Yun ngang panawagan niyang impeachment ni Marcos, wala na. Wala na, hindi na. Sabi niya noon, ready na daw yung wala naman kasing susuporta diyan sa impeachment yan. Tapos siya pa yung proponent niyan. O siya pa yung magpo-propose ng impeachment. Di lalong walang makukuhang suporta yan. Walang kredibilidad si Barsaga eh. Yan ang malinaw diyan. Kaya ito? Anyway, nag-iikot siya. Nag-iikot siya dun sa Mindanao. Mini-meeting daw yung mga Mindanao leaders. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.